Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa, bakit ganon? Bakit ganon silang kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang magagiting ko pong mga kasama, abogado, ako hindi. Meron mga kandidatong, mga kasama natin sa PDP, mga doktor. Ako hindi. Meron mga engineer. Ako po hindi. Ako po isang artista. Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira sa PRRD. Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Anong apelyido nila? Duterte. Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Buntot. Takot silang lahat. Anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi lahat ng ating mga abogado. Ipai-impeach nila si Inday. Nagnanakaw daw si Inday. Ay, ito naman at sa akin. Walang Duterte yung magnanakaw. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yun, kaya ayaw nilang lahat humarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Bakit ganito nangyayari sa atin? Salamat. Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Pati nga ang West Philippine Sea, sinisisi pa ka PRRD. Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Kapayapaan, peace and order. Gusto kong ipagpatuloy ang naiwan laban ni PRRD. Gusto kong manumbalik ang tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanilang mga anak na hindi madidisgrasya. Hindi makikidnap, hindi marerape, hindi mapapatay. Gusto kong mawala na ang bentahan ng droga sa harapan mismo ng krame. Patay na foreigner sa loob mismo ng krame. Sa loob ng sasakyan. Pinatawag yan ni Senator Bato sa Senado. Tama ka doon. Advokasya. Trabaho para sa mga Pilipino. Tama ang mga sinabi nyo, JB. Hindi ayuda. Ano makakagisna ng mga anak natin? Ng mga gulang, umaasa lamang sa ayuda. Paano pang magsisipag mag-aral yung mga yan?
Walang tamad na Pilipino! Ginagawa nila tayong tamad. Wala pong tamad na Pilipino. Kaya kailangan po talaga magkaroon tayo ng matibay na batas para magkaroon ng trabaho mga Pilipino.